Cherry, good morning, mga kabiyaya. Tayong lahat ay tumayo. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad indeed. Amen? It's worship time. Ayan, bago ang lahat, bless someone, batiin ang katabi ng 2 thumbs up. Always declare, we are blessed and highly favored. Amen? The Bible says, in 2 Corinthians 5:7, for we live by faith and not by sight. And indeed, we believe that nothing is impossible with God. Amen? So alam ko po, we have a declaration. We have a prayer of declaration. And even through this worship, even in this song, we can declare what we believe and believe what we declare. Amen? So, as we worship the Lord, this is a song of declaration of our beliefs on the finished work of our Lord Jesus Christ. Amen? So, it is all by His grace, for His glory. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. It's all about you, Jesus. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing's impossible. Through you, thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing's impossible. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh. Let's declare. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. This I know. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Yeah. To you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing's impossible. To you, thine hands are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing's impossible. Oh, oh, yeah. Oh, oh. Everybody, let's shout. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel, for we live by faith. Deep down I know that you're here with me. We know, I know that you can do anything. Yeah. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing's impossible. To you, thine hands are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing's impossible. To you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing's impossible. To you, thine hands are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing's impossible. Now we will declare what we believe. Can we shout, I believe?
All together, I believe. Let's shout from our heart. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, yes, Lord. I believe in you. I believe, in you. Through you, I can do anything. Come on, shout it out. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, let's believe. I believe in you. I believe, I believe in you. I believe, I believe in you. I believe in you. Come on, shout your praise to God. Oh yes, truly God, we are the believer of Christ. We are the believer of your finished work, O Lord. And indeed, we believe on your promises, because you said on your word, O God, in Jeremiah 1:12, that all your promises and all your word is to be fulfilled through our Lord Jesus Christ. Thank you, God. And truly, we are amazed by you. Only Jesus, only through your love and grace. And we know how great you are in our lives. You are our great God, and no one can compare to you, Jesus. Let's remain in the spirit of worship to the King of Kings and Lord of Lords of our lives, to our Savior Jesus. The splendor of a King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! Oh, we'll see how great is our God. You are the God of time. Age to age He stands, and time is in His hands. Beginning and the end,
beginning and the end. The God, three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! Oh, we'll see how great is our God. Come on, sing it again, age to age. Age to age He stands, and time may see His hand, beginning and the end, beginning and the end. The God, three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And oh, we'll see how great is our God. This our desire, that all people will see how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. There's only one name, the name above. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. From our hearts we just want to declare who you are. Name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Everybody, people, say, you're the name above. Jesus, the only name. You hear your people sing praises from our hearts. It's our God. You're the name. You're the name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Yes, Lord, we have a great God. How great is our God.
Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Yeah, Jesus. Yes, Lord. This is only your desire, oh God, to see all people seeing your Son, and all will see how great is your Son, how great is the Lord Jesus Christ, how great is our God. Thank you, Lord. Truly, no one can compare to you. On your finished work on the cross, oh God, on your unconditional love, and your amazing grace for us. We stand amazed by you, Lord Jesus. Thank you for everything, Lord. Truly, God, this is only our response to your great love, because you first loved us, and now we have the love of God. We have the amazing grace of God. We are anointed. We are holy and righteous before you. That's why we can worship you freely and in spirit and in truth. Once again, God, from our hearts, we just want to bring back all the glory, all the honor, and the highest praises that due unto your most precious name, the name above all names, the name of our Lord Jesus Christ. And all the blessed children of God say and shout, amen and amen. To God be all the glory. Praise the name of Jesus. Praise the name of God. Bago tayo umupo, encourage your kabiyaya, sabihin mo sa Kanya, mahal ka ng Diyos. Amen. God love us so much. Tayo pong lahat ay makaupo. Praise the Lord. Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands. Make a joyful noise to God. Make His praise glorious, for the Lord our God is awesome. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Hallelujah. Isang malakas sa clap offering para kay Lord. Come on. Clap your hands, all you people. Shout unto God with a voice of triumph. Can you say amen? Amen. Magandang umaga mga kabiyaya at doon po sa mga nanonood sa broadcast po na ito. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Anumang oras nyo napapanood ang broadcast po na ito, ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community at EMI Community. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Amen. Do you always believe that? Yes. Do you confess that every day? Yes. Come on, let's do that today. I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. I am a child of God. Isang malakas sa clap offering para kay Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. This is a beautiful day. This is the day the Lord has made.
we will rejoice and be glad in it. Can you say amen? Amen. Doon po sa mga nanonood sa broadcast po na ito, if you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the See First button and turn on your notification. And if not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform para po sa mga kabiyaya po nating TikTokers. Kasama nyo na po si Bishop Emmy. Please follow Bishop Emmy on TikTok para po ito sa ating nuggets of grace, pira-pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Please prepare your communion elements because at the end of this message, sama-sama at sabay-sabay po nating idideklara ang bisa at kapangyarihan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit ay pinagaling na. And if you are sick in your body and you are watching this broadcast today, let me just encourage you, today is your healing day. Can we say that together? Today is your healing day. I believe that, we believe that with all of our hearts here, that today is your healing day. Let me encourage you to worship the Lord with your offering. As it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo mga kabiyaya at sana hindi po kayo napapagod ito marinig dahil hindi naman po ako napapagod palaging ipaalala ito sa inyo. Nang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi po pagbibigay ng contribution, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo tigit, hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast. You are worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Palaging tandaan mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, palagi ko po itong sinasabi sa inyo sapagkat tuwing merong broadcast, meron po mga bagong nanonood sa ating broadcast. May mga sinasabi si Bishop Emmy na palagi niyong naririnig. Pero para sa mga new viewers, ngayon lang po nila ito maririnig. Bago nagkaroon ng pandemya, taong 2020, we have 6 services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m.,
3 p.m., 5 p.m., and 7 p.m. Over 1,000 people come here in a given Sunday to worship the Lord. You know the story. Nagkaroon ng pandemya sa buong mundo at naapektuhan po ang maraming simbahang lokal. Ang mabuting balita ay ito. Nagkakaroon na po ng unti-unting pagbangon ang mga simbahang lokal at bumabalik na po sa on-site, face-to-face worship services. Ngayon po'y level 1 na tayo, full capacity, mas maluwag at mas maraming upuan. More seats available. Baka naman maisipan mo na kabiyaya ang bumalik sa simbahan at makasama ang mga kapatiran para po sa on-site, face-to-face worship services. If you are near our worship center, here at the very entrance of NLEX, Valenzuela exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to extend this invitation to you. We are talking to you, you who are watching this broadcast. We would like you to join us in one of our 4 services here at EMI. 6 a.m., 8 p.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for joining us today via online. Maraming salamat din po, mga kabiyaya, sa lahat ng naparito para sumamba kasama ang mga kapatiran. Palakpakan po natin si Lord. One last thing before we start our study today. Malugod ko pong inaanyayahan ang mga full grace pastors, leaders, and church workers and full grace learners. Magkakaroon po tayo ng Full Grace Pastors Conference 2022 Calabarzon. Ito po ay ang mga probinsya ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at Quezon. On October 7, Friday, 7 o'clock p.m. with the theme, Boundaries. Do not go beyond your calling. To know your calling is one thing, but to serve your calling within the boundaries that God in His wisdom has set for maximum impact is another thing. Join us in this conference and learn more about these grace-based boundaries. This conference will be held in Batangas City, Batangas, at Jesus Our Abundant Life Church, under the leadership of my friend, Pastor Anthony John Monar. The venue is completely wasteable. Madaling puntahan. Gamitin nyo lang po ang inyong Waze app. I-type nyo po, Jesus Our Abundant Life Church. Ang conference pong ito ay libre, free admission. But you need to register online. The registration link is posted at EMI page and other shared link. Register now and reserve your seat. Again, join us on October 7, Friday, 7 p.m. Full Grace Pastors Conference 2022 Calabarzon. Learn your boundaries and serve your grace-filled calling for maximum impact. See you, my fellow Full Grace pastors and Full Grace learners. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang Panginoon. We are going to continue our series on the Bible Explains, Part 61. Today we're going to talk about the depth of His grace. What could be deeper than grace? Alam nyo naman na mayroon pong mga kaaway ang mensahe ng biyaya. Ang tawag ni Apostol Pablo, mga kaaway ng krus ni Kristo. May mga nagsasabi ng biyaya ay mababaw lang. Kaya ito, ayon sa kanila, di umano, ay pasimulang mensahe lang. At kailangan natin ang lumalim pa higit kaysa
sa mensahe ng biyaya. What could be deeper than grace? This is a strong argument for the outspoken critics of grace. They say that grace is only basic, grace is only very shallow. The question is, what could be deeper than grace? Ito po ang ating pag-uusapan. Mayroon bang mas malalim pa sa biyaya? At kung mayroon, ano ito? At kung wala na, ang biyaya ang pinakamalalim sa lahat. Let's commit this first to the Lord. Tayo po'y manalangin. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. Thank you so much for this beautiful day. Yes. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you for these beautiful people who came here today. Thank you so much for the beautiful people who are watching this broadcast today. We commit to you this learning time as we always do. And even as we always pray, everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Hallelujah. Come on, clap your hands. Thank you, Jesus. What could possibly deeper than grace? Ano ba ang maaring mas malalim pa kaysa sa biyaya? The straightforward answer is none. Absolutely nothing is deeper than grace. Wala na pong mas malalim pa sa biyaya. Pinaniniwalaan po natin na ang biyaya ang pinakamalalim na kapahayagang naitala sa banal na kasulatan. Yes. Grace is not a doctrine. Grace is a person, referring to the person of the Lord Jesus Christ. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Now look at verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us. We beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, referring to the Lord Jesus. Look at the next line, full of grace and truth. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang kapuspusan ng biyaya at katotohanan. Kapuspusan. Ang sukdulang biyaya ng Diyos ay nasa persona ng ating Panginoong Jesucristo. Full of grace and truth. Now, look at verse 17. John 1:17. For the law was given through Moses. Now, look at the contrast. But grace and truth came through Jesus Christ. Yes. Sa verse 14, meron pong binanggit na grace and truth. Full of grace and truth, referring to the Lord Jesus. Sabi po sa verse 17, grace and truth came. Ang kautusan ay ipinadala sa pamagitan ni Moses. Ang biyaya at katotohanan ay dumating. Hindi po pinadala, dumating. Grace and truth came through Jesus Christ. Ang biyaya at katotohanan ay dumating nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Sapagkat siya ang kapuspusan ng biyaya at katotohanan. It is interesting to take note when you do a grammatical analysis of this particular verse. Yung pong word na came ay galing sa Greek word na egeneto. Ito po ay singular verb. Anong implication kung ito'y singular verb? Grammar 101 tells us
that if two subjects separated by and, like grace and truth, refer to the same person or thing, a singular verb must be used sa wikang Pilipino. Kapag ang dalawang bagay pinagsama at ginamitan po ng conjunction na and, ito'y tumutukoy sa parehas na tao o parehas na bagay. Ang dapat gagamitin mo ay singular verb. Yun po ang tamang gramatika nito. Dito po sa verse na ito, ang egeneto ay singular. Ibig sabihin, grace and truth are one. Yung grace, siya yung truth, siya yung grace. Dahil kung ito ay dalawang bagay na magkaiba at magkahiwalay, dapat para maging tama sa grammar, ang gagamitin plural verb. Let me give you an example. The President and Commander-in-Chief enters the room. The word enters, singular verb. Bakit? Dahil yung President at Commander-in-Chief ay tumutukoy sa isang tao lang. Ibig sabihin, grammatically correct. Grace refers to Jesus. Truth refers to Jesus. Kaya ang paglapat po ng gramatika, singular verb. Si Jesus, hindi lang po katotohanan. Si Jesus din ang biyaya ng Diyos. Jesus is the grace of God. Now, hindi na po pinagtatalunan ng relihiyon ang pagiging katotohanan ni Jesus. Dahil in-affirm niya, ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Tuwiran, sinabi niya, ako ang katotohanan. Kung siya ang katotohanan, siya din po ang biyaya. Sapagkat ang biyaya at katotohanan ay hindi pwedeng paghiwalayin, sila'y magkasama. Kaya sinasabi natin, ang grasya ay hindi po basta katuruan. Kasi sabi po ng mga kaaway ng mensahe ng biyaya, masyado niyong minamalaki ang usapin ng biyaya. Yan ay isa lamang sa napakaraming katuruan sa Biblia. Gumagawa kayo ng issue na ang grace ay napakalaki, gayong ayon sa kanila, ito'y maliit lamang. Now, listen up. Kung si Kristo ang biyaya, naliliitan ka ba kay Kristo? Kung ang tingin mo sa biyaya ay lesson, doctrine, o aralin lang, maliit nga yun. Pero hindi po ito isang doktrina. Si Jesus ang sukdulang biyaya ng Diyos. Come on, give Him praise. Amen. Everybody say, Jesus is the grace of God. Jesus is the grace of God. Can you say amen? Amen. How can you fathom the depths of God's grace? Kung si Kristo ang biyaya ng Diyos, paano mo maarok ang lalim ng biyaya ng Diyos? Ephesians chapter 3 verse 17, letter B, up to verse 19, letter A, the Apostle Paul writes, and I pray that you being rooted and established in love may have power together with all the saints to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge. Well, alam ko, pagka binasa po natin ito, ang ibang laban sa mensahe ng biyaya ay nagtataas ng kilay, nagsasalubong ang kilay. Ang akin lang panalangin, sana huwag kang mag-ahit ng kilay dahil merong paliwanag ito. Sinasabi nila, wala naman binanggit diyang grace. Marunong naman akong magbasa. Nababasa ko, ang binabanggit dyan, the love of Christ. Hindi the grace of God, hindi the grace of Christ. In fact,
Sa dalawang verses na yan, walang na-mention na grace. Maliwanag, love lang, walang grace na na-mention. Na kung ganyan ang argumento mo, ikaw ay lumilihis sa katotohanan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Dahil natatanggap mo lang ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Pero paano mo matanggap ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng kanyang biyaya? Love and grace are absolutely inseparable. Now, why we say so? Let me ask you this question. When did God love us? Kailan ba tayo minahal ng Diyos? Nung kayo'y nagsisimba na? Nung kayo'y member na ng choir? Member na kayo ng praise and worship? Nag-iikapo ka at supporter ka ng gawain ng Panginoon? Dun ka sinimulang mahalin ng Diyos? Now look at the scripture. Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrate His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Kailan tayo minahal ng Diyos? Nung tayo'y mga makasalanan pa. Nung tayo po'y hindi karapat-dapat. Anong tawag dito? Grace. Sapagkat ang pinakasimpleng kahulugan ng grace ay matanggap mo ang hindi marapat para sa iyo. Grace is to receive what you do not deserve. Minahal ka ng Diyos sa iyong karumihan, niyakap ka niya sa iyong karumihan, minahal ka niya sa iyong kalagayan bilang makasalanan. Ang tawag dito, biyaya ng Diyos. When did He love us? When we were still sinners and undeserving. Can you say amen? Amen. This is grace in its purest form. How did God show His love for us? Paano ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig para sa atin? Alam natin kung kailan tayo sinimulang mahalin ng Diyos. Nung tayo'y makasalanan pa. Paano niya ipinakita ang kanyang pagmamahal sa atin? Sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo para sa atin. Romans 5:8 again. But God demonstrated His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Can you say amen? Amen. Christ died for us, referring to the finished work of Christ. What He accomplished on the cross. Ano ang kanyang tinapos sa krus ng Kalbaryo? Ibinubo niya ang kanyang banal na dugo. Para kanino? Para sa atin. Ang tawag po ba dito ay biyaya? Tayong hindi karapat-dapat mahalin, minahal, tinubos sa pamagitan ng pagbububo ng kanyang banal na dugo. The cross is the epitome of God's grace. My question is, what do you see when you look at the cross? What do you see when you look at the cross? And I see grace. Amen. Nakikita niyo po ba ang biyaya kapag nakikita niyo ang krus ni Kristo? I see grace, God's riches at Christ's expense. Isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Ipinanganak sa sabsaban ng Bethlehem noong unang Pasko. Ultimately, namatay sa krus ng Kalbaryo upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan, tubusin niya tayong mga makasalanan. Ito ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. At kung ito ang pag-ibig ng Diyos, natatanggap natin ito sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya hindi mo pwedeng paghiwalayin ang pag-ibig at biyaya. Kung sinabi na Apostol Pablo na malalim ang pag-ibig ng Diyos, lagpas sa kaisipan ng tao, gayon din ang biyaya ng Diyos. Sapagkat kung nasaan ang pag-ibig ng Diyos,
naroon ang biyaya ng Diyos. Can you say amen? Amen? How can you fathom God's grace? My answer is, there is no way you can. Grace is deep. Grace is even deeper than the deepest ocean, wider than the universe, bigger than your peanut brain can understand. Lagpas yan sa ating kaisipan. Wala tayong sapat na kakayahan upang maunawaan po natin ito ng husto sa pamagitan ng ating limitadong kaisipan. Kaya nga tumatayo tayong humahanga sa kadakilaan ng kanyang biyaya. Kaya nga ang tawag natin, amazing. Amazing grace. Because there is no other word for grace but amazing. Because the truth is, when it amazes you and you know it's not you, it's grace. Grace is truly amazing. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. What made the critics think that the grace is shallow or basic? Bakit kaya sumagi sa isip nila na ang biyaya ay basic and shallow? Shallow meaning mababaw. Dahil ang iniisip nila, ang grace is just a fundamental teaching. Preliminary teaching. In fact, na-mention lang nila ang grace kapag napag-uusapan po ang evangelism. Kapag ang unbeliever ay sishare ng gospel, nababanggit ang grace. Pero bukod doon, hindi na. Kailangan nila ng mas malalim pang turo, mas malalim na doktrina. Kaya ang tingin po nila, mababaw lang ang grace. Malalim, ayon sa kanila, ang iba pang katuruan. Can they fathom God's grace? Can anyone fathom God's grace? No one can fathom the depths of God's grace. Then, why they say that grace is basic or shallow? This is my presupposition. For the critics, grace is only basic simply because they only see grace as a ticket going to heaven. They never see grace as an insurance for a safe and enjoyable journey from here to eternity. In short, naiisip lang nila ang grasya kapag ang pinag-uusapan ay ang ating final destination. That we will go to heaven, we will be with the Lord forever and forever. Pero pag napag-uusapan na ang journey sa paglalakbay mula dito patungo sa kabilang buhay, kailangan ng sipag-tiyaga, kailangan ang obedience, kailangan ang sacrifice, kailangan ng commitment, kailangan ng prayer and fasting, kailangan ng serbisyo, kailangan ng sakripisyo, so forth and so on. Parang hindi sapat ang tinapos na gawa ni Kristo na tayo hindi lang sinigurado na makakarating, hindi po sapat sapagkat hindi kasali ang paglalakbay. Yan po'y ating tinututulan sapagkat ang tinapos na gawa ni Kristo ay sapat na at higit pa. Hindi lang sinigurado ang iyong destinasyon, sinigurado niya rin na sa paglalakbay na ito, hindi ka magkukulang sa lahat ng iyong pangangailangan. Amen! Amen! Lagi naming ipinapaalala sa inyo, read your ticket. Meals are included. Can you say amen? Now, let me just share this with you. Alam niyo po, sa maraming taon, kasama si Pastor Joe, na aming paglalakbay sa lokal at maging sa international, minsan pa lang, at sana hindi po minsan, sana maulit,
minsan pa lang po naranasan namin ni Pastora Jo ang sumakay sa business class. Emirates business class. First time. Well, I pray hard that this will not be the last time kasi talagang masarap masakay sa business class. Sana maulit. Malaki ang pagkakaiba. Now, allow me, of course, with your permission, to show you some pictures para mailarawan ko po kung anong aking ibig sabihin. 3 slides of pictures lang naman po ito dahil kung ipapakita ko ang lahat, kulang ang maghapon. Ang nakikita nyo po sa larawan ay ang mapalad na pagkakataon, so blessed opportunity, ang ikaw ay masakay, hindi lang po sa isang magandang airlines, kung hindi sa business class. As you can see, dito po sa mga larawan po na ito. Nakita nyo po si Bishop Emmy at si Pastora Jo. Ayan. Alam po ninyo na mahal ang business class. Kung hindi doble, kung minsan nagiging triple ang presyo. Sapagkat sinasabi madalas ni Bitoy, kasama yan sa binayaran mo. Madalas naman sinasabi ni Bishop Emmy, kasama yan sa binayaran ni Kristo, krus ng Kalbaryo. Palakpakan si Lord. Amen. Na, yan po yung picture. Malaki ang pagkakaiba. Malaki po ang pagkakaiba. Now, can you go back first? Now, as you can see, yan po ang pagkakaiba. Ang pagkain ay iba. May mga pagpipilian ka. Para kang nasa restaurant, bibigyan ka ng menu, pipili ka. Unlimited lahat. Lahat ng inumin, lahat ng juices, lahat. Orange juice, apple juice, tomato juice, all kinds of juice. You can make your own juice. Lahat ng wine, lahat ng pwede mong i-order. Pag upo mo, agad sasalubungin ka at bibigyan ka ng champagne. Upo ka sa mas maluwag na upuan, mas malambot na upuan, mas malaking television. Meron kang sariling earphone. May kumot. At kapag gusto mo nang matulog, pwede kang matulog. Ang pagkain ay steak. Steak a la pobre. Yung mga nasa likod, pobre. Yung steak a la pobre ay nasa unahan. Kailangan mo ng hot sauce, meron. Kailangan mo ng additional sauce, nandoon. Gusto mong umulit ng pagkain, pwede. Gusto mong humingi ng tinapay, pwede. Gusto mong mag-shower, pwede. Gusto mong magpalit ng damit, meron silang ibibigay sa iyo. Lahat ng kailangan mo, para kang nasa isang hotel habang ikaw ay naglalakbay. Maganda po talaga ang karanasan. Nang sumasakay ka sa aeroplano, madadaanan mo ito papunta sa economy. At minsan maibubulong mo sa sarili mo, sana all. Sana maranasan. Sana ma-experience kahit minsan. Ang totoo niyan, hindi po ako magsisinungaling sa inyo. Minsan ko yung naibulong sa Panginoon. Sapagkat pag sumasakay kayo ng aeroplano, dadaanan nyo sila. Ang gaganda ng mga upuan, ang gaganda ng mga facilities, ang gaganda po ng mga amenities. At may bubulong mo, Lord, kahit minsan, nung pinaranas ng Panginoon, Lord, sana maulit. Ang sabi sa akin ng Lord, akala ko ba minsan lang? Well, hindi ko naisip, ganun pala kaganda, sana maulit. Of course, wala namang imposible kung panligi kang maniniwala, nangyayari lang yan sa naniniwala. Palakpakan natin si Lord. Amen. As you can see right here, ayan, nakunan ako ni Pastora Jo na natutulog. Na hindi ko na siya nakunan dahil nauna akong nakatulog. Humingi ako ng pamanhin dahil hindi naman namin napag-usapan na magkukunan kami sa isa't isa.
So nung ako'y makatulog, dahil yung upuan mo, pag pinindot mo, magiging kama, makakatulog ka. At maraming mga amenities. At naisipan ko rin mag-sideline ng bartender. Ito po ang aking tutor, si Mr. Bart. Kasi siya po yung bartender. At siyempre, hindi ka naman payagan basta pumunta dyan kung walang pahintulot ng head stewardess. Pinayagan po kami ni Miss Stu kasi siya po yung stewardess. Pilipina po yan, kaya naka-advantage ng kaunti. Dahil kabayan, kapag nasabi mo kabayan at sumagot kabayan, alam mo na mga Pilipino na pagbigyan tayo dahil yung eroplano napakalaki po talaga. Merong second floor, aakyat ka sa hagdanan, merong launch doon sa taas at makakaupo ka katulad po ng nakita nyong larawan. Can you go back sa picture? Ayan, ito po, yan yung lounge nila. Kaya habang tumatakbo yung eroplano, pwede kang maglakad. Yung iba nga, nagja-jogging pa dyan sa taas. at nakaupo ka lang dyan. Merong lawn sa taas. You can just relax habang naglalakbay. Now, pinakita ko po lahat yan sa inyo para magkaroon kayo ng larawan. Ito po ay magmamatter lang kapag malayo ang biyahe. Hindi mo mararamdaman ang diferensya nito kung pupunta ka lang sa Cebu. Naintindihan niyo po ko ibig sabihin. Hindi ho masyadong mararamdaman ito kung pupunta ka lang po ng Hong Kong o ng Singapore. Kasi masyadong maiksi yung biyahe. Nagmamatter lang po ito kung ang biyahe po ninyo ay sa Europa o Amerika. Dahil ang pinag-uusapan na po dyan, 16 hours, 18 hours, 20 hours. Kung minsan may layover pa. Kayo po'y mag-stop over, tulad namin, nag-stop over po kami sa Dubai. At dahil nasa business class po kami, meron pong lounge para po sa mga business class passengers. Again, buffet na naman ang pagkain po doon. Pwede kang mahiga, pwede kang matulog, pwede kang mag-shower, pwedeng lahat gawin, manood ng TV. At bago ka sumakay uli sa susunod mong flight. Inulit ko po, magmamatter lang ito pag masyadong mahaba ang biyahe. Tatanungin ko po kayo, mahaba ba ang biyahe mula dito patungo sa buhay na walang hanggan? Yes. Kailangan mo ang grasya ng ating Panginoon. We need the grace of God. Amen? Ngayon, kung balak mo nang umuwi sa langit bukas, kahit economy pwede na. Sapagkat masyado nang maiksi ang biyahe mo. Pero if you intend to live longer, itaas ang kamay na may balak mabuhay pa ng matagal. Gusto kong makita ang kamay para maipag-pray ko kayo. Oh Lord, lahat ng nakataas ang kamay. At doon sa mga nanonood sa broadcast, taas mo rin ang kamay mo kung gusto mo pang mabuhay ng matagal. I will pray for you. Lord, lahat ng nakataas ang kamay, nagdideklara po kami na kami mabubuhay pa ng mahal at ma-enjoy namin ang biyaya ng Panginoon. Amen. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Amen. Ang biyaya ng Diyos, hindi lang po ginarantiyang makakarating ka. Ang biyaya ng Diyos, ginagarantiya, mai-enjoy mo ang journey na ito. Dahil lahat ng iyong pangangailangan ay binayaran ni Kristo sa krus Kalbaryo. If you believe that, shout Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Hallelujah. 1 John chapter 5 verse 11. And this is the testimony that God has given us eternal life, and this life is in His Son. Given, past participle. Ibinigay na po ba o ibibigay pa lang? Mayroon na po bang eternal life o magkakaroon pa lang? Mayroon na. Dito sa buhay na ito, ibinigay na.
Dahil dito ibinigay, makinig po, ang gamit niyan dito. Yes. Kasi kung ang gamit niyan ay sa kabilang buhay, ibibigay lang sa iyan sa kabilang buhay. Isip-isip din ng konti pag may time. Bakit ibinigay dito? Kasi ang gamit niyan dito patungo sa kabilang buhay. Ang gamit hindi sa kabilang buhay, dito. Dapat alam mong gamitin kung anong naibigay na sa iyo. Binigyan ka na ba ng buhay na walang hanggan? May gamit yan dito. Kaya basahin mo yung ticket. Baka mamaya nakalagay dyan business class at nakaupo ka sa economy class. At magsisi ka nang dumating ang sabi mo, hindi ko nabasa. Maraming mamimiss out ka sa buhay na ito pag hindi mo alam ang mga binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Kasama dyan ang kagalingan, kasama dyan ang kalusugan, kasama dyan ang pagpapala at pabor. Shout amen. Now look at verse 12. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Present tense. He who has the Son has, present tense. Kailan ang present tense? Ngayon o bukas? Ngayon. Mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Kailan? Ngayon. Bakit? Verse 11, naibigay na. Verse 12, nasa iyo na. Look at verse 16. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Yeah. Listen up. Look up here. Look at my eyes. To have eternal life is one thing, but to know that you have it is another thing. Alam niyo po ba na ang taong walang pera, alam niyang walang pera at siya'y walang pera. At ang taong may pera, pero hindi niya alam na meron siyang pera, parehas lang ang feeling. It is one thing to have it. It is another thing to know that you have it. Isang bagay ang dapat alam mo, mayroon na akong buhay na walang hanggan. Kaya aaralin mo kung paano mapapakinabangan at mai-enjoy yung buhay na walang hanggan na naibigay na kailan, ngayon, saan, dito. Kaya dito ang gamit ng buhay na walang hanggan. Napansin nyo, present tense, you have eternal life. Ngayon, meron na ba o wala pa? Itaas ang kamay ng naniniwala, meron na po siyang buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. The question is, do we have eternal life now? Yes. Yes, we have. Another question is, what does it mean to have eternal life? To have is one thing, and to know that you have it is another thing. Ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan? Religion defines this by saying that eternal life is something that we will enjoy in the next life. Kaya ang tingin nila sa eternal life, something that you will have after you die. Kailangan mo munang mamatay bago ka magkaroon ng buhay na walang hanggan. So hindi po ibinigay na, ibibigay pa lang. Kailan? Pag namatay ka na. Kaya kailangan mo munang mamatay bago ka magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Bible, mayroon na tayong buhay na walang hanggan. Can you say amen? Amen. Eternal life is a present possession of every believer to be enjoyed here and now as you go from here to eternity. I want to say that again. Eternal life is a present possession of every believer. Are you a believer? Amen. Come on, I'm asking you, are you a believer? Amen. It is a present possession of every believer to be enjoyed here and now. Dito at ngayon, as you go from here to eternity. Eternal life is given here and now, therefore it is for here and now.
and not only for the future. Hindi ko po itinatanggi, talagang itatawid tayo hanggang sa kabilang buhay. Pero ang magtatawid sa atin ay nandito na, sasamahan tayo sa journey hanggang maitawid tayo sa buhay na walang hanggan. So let me ask you the question again. What does it mean to have eternal life? Let me give you 5 answers. Number 1, it means to have the fullness of life. Pag sinabi nyo pong fullness of life, hindi lang po quantity, kundi quality. Aanihin mo naman ang napakahabang buhay sa isang buhay na hindi na nawala ng ubo. Ang ikaw ay ubuhin, mahirap na rin. Pero yung hindi ka na inalisan ng ubo, ikamamatay mo yan. Isipin mo, binigyan ka ng 100 taong buhay, pero 100 taong inuubo ka. Napakahirap naman ata. Hindi ka makabuo ng salita dahil kada salita mo inuubo ka. Hindi ka man lang makakain dahil pagkain mo inuubo ka. Wala man lang gustong humalik sa'yo dahil inuubo ka. Napakahirap namang buhay na ikaw ay habang buhay na inuubo. Pero masyado namang mahaba ang buhay mo. Kaya hindi lang pinag-uusapan ng haba. Yung quantity, pinag-uusapan din yung quality. Kung minsan, mga kapatid, yung iba, ang sabi, di bali daw maiksi, basta may quality. Para sa akin, maganda na yung mahaba, may quality. Kaya lang yung iba, nagsesettle sila sa quality at the expense of quantity. Gayong kasama yung dalawa na yon. Bakit mo paghihiwalayin kung pinangakuan ka ng Diyos ng mahabang buhay? Sabi sa Bible, bubusugin kita ng mahabang buhay. So ibig sabihin, mahabang buhay na busog. Hindi gugutumin kita ng mahabang buhay. Hindi po, bubusugin kita. Kaya ibig sabihin, hindi ka lang mabubuhay ng mahaba. Mabubuhay ka ng mahaba, puno ng pagpapala at pabor ng ating Panginoon. Of course, we need to show you the verse because the verse is the voice of God. John 10:10, letter B. I have come that they may have life and have it to the full. Not only that you have life, but have it to the full. Ang tawag dyan, the fullness of life. Now look at this from the Living Bible. My purpose, Jesus said, is to give life in all its fullness. Yung life po dyan, Zoe. Hindi po bios. Yung bios, natural life. Lahat ng taong nabubuhay, merong bios. Tawag dyan, biotic life. That's where we get the word biology, natural life. Kahit ang hayop may natural life. Kahit ang halaman may natural life. Ang tao meron ding natural life. Pero ang taong walang Jesus sa kanyang puso, wala siyang Zoe. Meron lang siya bios. Kaya siya po'y living dead. Buhay naturally, pero spiritually dead. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the light. Pag tinanggap mo si Jesus, tinatanggap mo yung Zoe, and that Zoe tells you that you have life and you have the fullness of life. Can you say amen? Amen? You have to agree with God and always confess long life. Yung iba po ay hindi maingat sa pagsasalita. Nagkaroon po ko ng obserbasyon sa nakalipas na 1 hanggang 2 taon na yung pong mga namatay ng maaga, napag-alaman ko, somewhere, somehow along the line, sa loob ng 1 taon hanggang 2 taon, nabigkas nila minsan, 2 beses o 3 beses, hindi nila na-retract na sila'y gusto nang mamatay, gusto nang umuwi sa langit, o gusto na nilang matapos ang buhay na ito. Sinasadya man o hindi sinasadya, pabiruman o hindi, ito po ay mga salitang nagdudulot ng disgrasya sa buhay ng tao. Tandaan niyo po, kapag ayaw mong mangyari, huwag mong sasabihin.
At lahat ng gusto mong mangyari, lagi mong sabihin. May mga tao nagsasabi, gusto nilang mamatay, gusto nilang pumunta sa langit, nahihirapan na sila, at hindi nagtagal. 1 taon, minsan kalahating taon, kuminsan 2 taon, mabalitaan nyo, bigla na lang silang namatay. Bakit? Sapagkat yun ang binigkas ng kanilang salita. Let me show you Psalms 118 verse 17. The psalmist says, I will not die but live. Yan ang bigkasin mo. Kung naniniwala ka that you have Zoe inside you, I will not die but live. Come on, let's say that together. I will not die but live. One more time. I will not die but live. Come on, taas natin ang ating 2 kamay. Bigkasin natin yan ng malakas mula sa ating puso. Ready? 1, 2, 3. I will not die but live. One more time. I will not die but live. One more time. I will not die but One more time. I will not die but For the last time. I will not die but live. Do you believe that? Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. I will not die but live. Why? Because I believe I have eternal life. I have the fullness of life. Of course, kung talagang dumating na ang takdang panahon na ikaw ay kukunin ng Lord, sino naman tayo para tumanggi? Dalang buhay na ito ay hiram lang. Pero huwag nawang mangyari na ang iyong premature death is caused by your wrong confession. Huwag naman. Alam nyo, kahit hindi mo naman yan i-confess, kung talagang yan na nga po ang destination mo, hanggang dun ka na lang, kukunin ka ni Lord. Pero nagkaroon ako ng obserbasyon. Nagtanong-tanong ako sa mga asawa nila, sa mga kamag-anak nila, sa mga anak nila. Ay lagi nilang nasasabi, o minsan nasasabi nila, gusto ko nang umuwi sa langit, gusto ko nang makuha ako ni Lord. Kaya nga, ganun ang nangyari. Tingnan nyo ang sabi ng Bible, Proverbs 18, 20, 21. From the Good News Translation. You will have to live with the consequences of everything you say. What you say can preserve life or destroy it. Now look at the next line. You must accept the consequences of your words. Put this in your mind. Words have consequences. If you speak light, you get light. If you speak death, you get death. Why? Because it is very clear in the Bible. Now, Proverbs 18:21 from the Living Bible, same verse. Those who love to talk will suffer the consequences. Now, look at the next line. Men have died for saying the wrong thing. Underscore that. Men have died for saying the wrong thing. Hindi pa sila dapat mamatay. Premature death. Bata pa po sila. Kailangan pa sila ng church nila. Kailangan pa po sila ng family nila. Kailangan pa sila ng mga loved ones nila. In my opinion, they could have lived longer. Pero men have died for what reason? Saying the wrong thing. Numbers 14:28. So tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Sinabi po ng 10 espiya, nakasama po nung 12 espiya na nagmanman sa lupain ng Cades Barnea. Nung sila'y bumalik, sabi nila, hindi natin kaya. Hindi tayo makakapasok sa lupang pangako. We are all gonna die. Di natin kaya, mamamatay tayong lahat. Namatay nga. Namatay lahat yun. At lahat ng napaniwala nila, all of them died. Sapagat yun ang binigkas ng kanilang bibig. Pero nung sabi po ni Joshua at ni Caleb, we are able to go up and take the country, possess the land from the Jordan to the sea. And though the giants may be there up to hinder, our God has given us the victory. Nakapasok po sila sa promised land. In-honor ng Panginoon ang binigkas ng kanilang bibig. Kung pinakikinggan ng Diyos ang ating sinasabi,
Anong gusto mong iparinig sa Kanya ngayon? Now, sinatanong ko po kayo, look up here. Kung nakikinig ang Diyos, nakikinig po ba ang Diyos? Kung nakikinig siya sa binibigkas mo, ano ang gusto mong iparinig sa Kanya ngayon? Remember, ang sabi ng Bible, people die for saying the wrong thing. Kung ito'y totoo, this means the opposite is people live for saying the right thing. Kasi kung namamatay ang tao, pag binigkas ang maling bagay, ang kabaliktaran, nabubuhay ang tao pag binigkas ang tama. If people die for saying the wrong thing, I believe that people live for saying the right thing. And what is the right thing to say? I will not die, but live. Come on, say it. I will not die, but live. Speak light. Say the right thing. Yung may kumirot sa'yo, wag mo sabihin, aroy, mamamatay na. Wag. Pag may kumirot sa'yo, bigkasin mo, pinagaling na ako ng Panginoon. Malakas, malusog, masigla, pinagpala at pinaburan. Laging tandaan sa mga nanonood sa broadcast na ito, lahat ng nilikha ng Diyos sa pamagitan ng salita, sumusunod sa salita. Ang katawang ito'y nalikha sa pamagitan ng salita ng Diyos at anuman diferensya ng katawang ito, sumusunod sa salita. Bigkasin mo, kausapin mo ang iyong katawan, sabihin mo sa iyong katawan, pinagaling ka na ng Panginoon, pinagpala ka ng Panginoon, malusog, malakas, masigla, ako'y anak ng Diyos. Shout amen. Shout amen. Come on, make a joyful noise to God. Get excited, church. Amen. Number 1, it means to have the fullness of life. Number 2, it means to have an abundant life. Yan ang ibig sabihin po ng eternal life. To have not just life, but abundant life. Now, look at John 10:10. B from King James Version. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Na hindi na po kailangan ng paliwanag niyan. Self-explanatory, abundantly. Pag pinaliwanag yan, malito ka pa. Alam niyo, ang ipinapaliwanag lang sa Bible, yung nangangailangan ng paliwanag. Pero kung ganyan naman kalinaw, na binigyan ka ng buhay at buhay na masagana, wag mo na masyado yung ipaliwanag. Paniwalaan mo na lang. Nangyayari lang yan sa naniniwala. Itaas ang kamay ng mga naniniwala. Palakpakan si Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus. What does it mean to have eternal life? Number 1, it means to have the fullness of life. Number 2, it means to have an abundant life. Number 3, it means to have a rich and satisfying life. Not just rich, but rich and satisfying. Meron pong iba, rich and yet not satisfying life. Kaya may mga tao po na mayaman pero hindi po kontento sa buhay. Parang wala nang katapusan ang pagbili. Lahat yata gustong bilhin. Pag nakakita ng lupa, gustong bilhin. Lahat gustong bilhin. May mga tao, mga kapatid, na walang mapaglagyan ng pera, lahat gusto bilhin. Pag nakakita ng tao, magkano ka? Pati tao gusto bilhin. Sobrang dami ng pera. Bakit? Kasi walang satisfaction. Let me show you the verse. John chapter 10 verse 10, letter B, from the New Living Translation. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Lahat po ng version po na ito ay cover nung pong word na Zoe. Na yung word na life lang, kapag yun lang ang nakasulat po ron, hindi mo makita yung buong larawan ng Zoe. Kasi iba yung Zoe sa bios. Bios, natural life. Ang Zoe, yan po yung eternal life. Ibinigay na sa iyo ng Lord ang isang buhay na mayaman at mayroong kasapatan. Now, yung yaman po na tinutukoy natin dyan, hindi po yung yaman katulad ng yaman ng sanglibutan. Hindi po. Yan po yung sinasabi sa Bible
sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9 na siya bagaman mayaman naging mahirap alang-alang sa atin upang sa kanyang paghihirap tayo po yumaman. Ang pagyaman po dyan ay ang buhay na mas maunlad kaysa sa naging buhay ni Jesus nung siya'y nandito sa mundo na ito. Iniangat niya ang ating buhay. Buhay na pinagpala, buhay na pinayaman, buhay na hindi lang po mayaman, kundi mayroon pong kasapatan. Can you say amen? Amen. Number 4, what does it mean to have eternal life? Number 4, it means to have an enjoyable life. Mayroon po mga mayaman pero hindi nag-i-enjoy sa buhay. Mayroon po mga mayaman, mga kapatid, na hindi nila alam kung paano i-enjoy ang buhay. Now, look at John chapter 10 verse 10, letter B from the Amplified Version. I came that they may have and enjoy life. I came that they may have and enjoy life. Not just to have life. To have life is one thing, but learn to enjoy what you have is another thing. Maraming mga tao, hindi alam kung paano i-enjoy ang buhay. Minsan, meron pong isang mangisda na nakaupo sa kanyang bangka at nagpapahinga. Nakita po siya ng mayaman. Ang sabi sa kanya, anong ginagawa mo? Di mo ba nakikita? Nagpapahinga ako. Sabi niya, sayang ang oras mo. Dapat sana mangisda ka pa. Sabi niya, tapos na ako mangisda. Nagpapahinga na ako. Mangisda ka uli. Bakit? Para mas marami kang mahuli. Para ano? Para ikaw yung makabili ng mas malaking bangka. Para ano? Para mas makahuli ka pa ng marami. Para ano? Para makabili ka ng mas malaki pang mga lambat. Para ano? Para makahuli ka pa ng marami. Sabi niya, ano? Pag nakakuha ko ng maraming huli, nakabenta ako ng maraming huli, ang sabi niya, magkakaroon ka ng maraming pera. Ano kung magkaroon ka ng maraming pera? Makakapagpahinga ka. Ang sabi niya, yan ang nga ginagawa ko ngayon. Nagpapahinga na. Alam niyo ba na maraming mga tao inaantay magkaroon ng maraming pera bago magpahinga? Hindi na nakapagpahinga. Alam niyo, kapag nagsimula po kayo mag-tour sa local man o international, may mga mapapansin kayo. Napansin namin ni Pastor Joe na lahat ng kasamahan namin ay puro mga retirees. Puro mga retirees. Yung kanilang retirement, yun ang ginagamit nila para sila po ay makapag-tour o makapamasyal. Kaya lang may problema sila. Hindi na sila makalakad. Hindi sila makaakyat sa hagdanan. Doon nga, nandun kami sa Colosseum, sa Rome, ay may mga naiwan sa baba. Sayang, di sila nakaakyat. Si Pastor Joe ang naunang nakakyat. May mga hindi nakakyat nandun sa baba. Kasi napansin ko sa buhay, ito'y obserbasyon ko lang. Pwede nyo itong i-vlog kung gusto nyo. Obserbasyon ko lang ito. May mga hindi nakakapamasyal dahil wala silang pera. Kaya po, nag-iipon muna ng pera para makapamasyal. Yung iba po, nung makaipon na ng pera, hindi na rin makapamasyal sapagkat matanda na. Alam nyo, hindi nyo kinakailangan makaipon ng malaki para makapamasyal. At hindi kinakailangan, mga kapatid, ang pasyal ay katulad ng pasyal ng iba. Kung ano lang ang pasyal na pwede nating pasyalan, masaya na tayo sapagkat nasa atin ang biyaya ng Panginoon. Amen. Amen. Promotion comes from the Lord. I-try nyo, mga kapatid, muna ang mamasyal sa bahay ng inyong kapitbahay. Yun lang bahay ng kapitbahay niyo, hindi nyo pa napasyalan. At subukan yung mamasyal sa probinsya. Dito lang sa ating sariling bayan, huwag kang maging turista dahil nandito ang pinakamagagandang beaches. Nandito sa Pilipinas. Nandito ang mga magagandang mga bundok, magagandang talon, magagandang mga lambak, at magagandang mga tao. Palakpakan si Lord. Amen.
Amen. Alam nyo, masarap din talagang kumain ng spaghetti at pizza Italiana. Pero alam nyo, kapag nakakatatlo, 4 na araw ka na, hinahanap ko ang adobo. Hinahanap ko ang sinigang. Kaya nung pauwi kami, tinawagan na po namin yung bahay. Sabi ko sa aking mga anak, siguruhin yung may sinigang. Siguruhin niyo merong kanin sapagkat 14 na araw hindi ako nakakain ng kanin. Dumidilim ang paningin ko. Dumidilim talaga ang paningin ko. Minsan, inahawakan ko, ibang kamay na pala. Natawanan ako ni Pastora Jo. Sapagkat iba talaga ang pagkain Pinoy. Maniwala po kayo, iba. Iba talaga ang bagoong, kamatis, okra. Na pag kinagat mo, naglalaway. Iba talaga. Talong, kamatis, mainit na kanin. Paghigop mo, mga kapatid, ng mainit na sabaw ng sinigang. Masarap din ang steak, pero paminsan-minsan lang. Hindi mo siya kayang araw-arawin dahil mamamatay ka sa bayad. Pero sinigang, ang daling lutuin. Ang daling lutuin, tambog-tambog lang. Tapos konting asim. Pwede na. Bakit? Sapagkat na-enjoy natin ang biyaya ng ating Panginoon. Palakpakan si Lord. Amen. You need to learn to enjoy this life. Can you say amen? Amen. Number 5, it means to have an overflowing life. Isang buhay na umaapaw. Hindi ka timba, ikaw ay daluyan ng pagpapala. John 10:10, letter C from the Amplified Version. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance. Now look at the next line. To the full until it overflows. Pinapaapaw talaga ng Panginoon. Psalms 23 verse 5, my cup overflows. Hindi ka pinupuno, pinapaapaw. Kaya nga lang, yung iba, sa sobrang pagiging ganid, pati yung umaapaw, ibinabalik pa. Pag umapaw, hindi na sayo. Ang sayo lang yung nasa tasa. Pag umapaw, hindi na sayo. Para na yun sa iba. Kaya lang, dahil sa pagiging sakim ng maraming tao, pati yung apaw ay kanilang ibinabalik. No, learn to share the overflow sapagkat masaya rin. Ibinabahagi ang pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Not just enough. Not just enough, not just barely enough, but more than enough. Can you say amen? Amen. Our God is Jehovah El Shaddai. The Lord who is El Shaddai, meaning more than enough. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound. You will abound in every good work. Paapawin talaga ng ating Panginoon. Can you say amen? Amen. Amen. Now, let's see them again. This is very important. What does it mean to have eternal life? Come on, let's read them out loud. Malakas, sabay-sabay. Ito ang inclusion ng Zoe. Ito yung life na binigay sa atin ng Panginoon. Kailan? Ngayon. Nasa atin na ito ngayon? Yeah. O bisap, hindi ko nakikita, hindi ko nararamdaman. Walk by faith and not by sight. Walk by faith and not by feeling. Declare what you believe and believe what you declare. Come on, what does it mean to have eternal life? Number 1, it means you have. Number 2, it means to have. Number 3, Number 4. It means to have an enjoyable life. And number 5. It means to have an overflowing life.
Kailan po yan? Ngayon o pagka namatay na at sa kabilang buhay? Ngayon po ba yan? Ngayon. Meron ng buhay na walang hanggan o wala pa? Ibinigay na po yan sa atin ng Panginoon. Sa ganyang kaganda, nabababawan ka pa? Yan yung nilalaman ng biyaya. Grace is deep. Why it is deep? It is even deeper than you begin to realize because it covers everything we need for life. Look at the verse, 1 Peter chapter 1 verse 3. His divine power has given us, the word given from the Greek word doreomai. His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. The word given, ang Greek word doreomai. Anong importansya po ng doreomai? Ang importansya po niyan ay nasa grammar. Ang grammar na ginamit po dyan, perfect tense. Meaning, completed action with an ongoing result. Ibig sabihin na ibigay na. Hindi ibinibigay. Hindi po dahan-dahang ibinibigay. Hindi po hulugan. Hindi po installment. It is given, ibig sabihin, perfect tense, done already, binigay na. Anong ibinigay na? Lahat ng kakailanganin mo sa buhay na ito. Listen up. Kapag kailangan mo sa journey from here to eternity, rest assured, it's been given to you. Kailangan mo ba ng kalusugan? Yes. Kailangan mo ba ng proteksyon? Yes. Kailangan mo ba ng pabor, pagpapala, biyaya ng Diyos? Yes. Ibinigay na po ba o ibibigay pa lang? Ibinigay na. Paano ibinigay po? Through our knowledge. The word knowledge from the Greek word epignosis. Ano ibig sabihin ng epignosis? Acknowledgement. You need to acknowledge, you need to recognize what you have been given. It is something that you receive from God. But it is another thing to acknowledge and recognize that you have been given. Paano mo masabing nare-recognize mo? Kinu-confess mo, mayroon na ako, pinagpala na ako, malusog, malakas, masigla, ako'y pinagpala at pinaburan. While you say that, you are acknowledging and you are recognizing. Yun po yung epignosis. Now, look at Philemon verse 6, that the sharing of your faith may become effective. How? Paano maging effective ang pag-share ng ating faith? Listen up. The sharing of your faith may become effective. How? By the acknowledgement, same Greek word, ng epignosis. Yan din po yung Greek word na ginamit sa 2 Peter chapter 1 verse 3. Ang translation doon, knowledge. Pero the same Greek word, epignosis. Philemon verse 6, the acknowledgement of what? Epignosis, acknowledgement of every good thing which is in you. Nasaan ang good thing? In you. Every good thing which is in you. Listen up. In Christ Jesus. Are you in Christ Jesus? God has deposited every good thing inside you. Do you recognize that? Epignosis. Do you acknowledge that? You know the sad part of Christian life? They fail to recognize and acknowledge what Christ has freely given us. Ikaw ba'y na kay Kristo? Now look at the verse. Mayroong magagandang bagay inilagay ang Diyos sa iyo. Magandang bagay ba ang maging malusog? Yes. Magandang bagay ba ang mapunuan ang lahat ng iyong pangangailangan? Yes. Magandang bagay ba ang mabuhay ng mahaba? Magandang bagay bang ikay protektado sa lahat ng panganib ng iyong buhay? Yes. Lahat po yan nakadeposito sa loob ng iyong born-again spirit. Ang challenge is, do you recognize that? Do you acknowledge that? Because if you do, your sharing of faith becomes effective. Alam niyo mga kapatid, maakit natin ang taong sumampalataya kay Kristo pag nakita nila ng ating Kristo'y mabait, mapagpala, nagpapagaling at nagbibigay ng biyaya. Yes. Sabi ng isang Kristiyano, ayoko dyan sa simbahan na yan. Yung Lord nila nananakit. You see? Sapagkat yung mensahe po nila
ay lagi silang sinasaktan ng Diyos, pinapalo ng Diyos, hinahambalos ng Diyos, tinutubo ng Diyos, dinodos por dos ng Diyos, pinagbabantaan, nagbibigay ng sakit, nagbibigay ng problema. Iba ang inyong Diyos. Ang aming Diyos ay mabuti, ang aming Diyos ay mapagmahal, ang aming Diyos ay Diyos ng biyaya. Shout amen! Amen! Sino ang pupunta sa simbahan na ang kanilang Panginoon ay nananakit? Hindi po nananakit ang Diyos. Ang lahat ng sakit ng ating kasalanan ay sinipsip ng dugo ang katawan ni Kristo upang sa pamagitan ng kanyang tinapos na gawa, hindi na po natin maranasan ang galit ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, pinagpala at pinaburan. Shout amen. Sabi po ni Apostol Pablo kay Pilemon, dito magiging epektibo ang pagbabahagi ng iyong pananampalataya. Look at 2 Peter 1:3 again. His divine power has given us everything we need for life and godliness. How? Through our acknowledgement. That is a better translation. Acknowledgement. Not knowledge. Acknowledgement. Epignosis. You need to acknowledge Christ and His finished work. Because what Christ has accomplished on the cross, He gave us everything we need for life. Binigay niya na lahat ng kakailanganin natin. Can you say amen? Grace is basic for the critics. Because the only time they mention grace is when they talk about salvation or going to heaven. They never talk about grace as the complete package of God's salvific plan that covers everything we need for life and godliness. Na-mention po ba yan ni Apostle Peter? 2 Peter 1:3, minention niya po ba lahat ng kakailanganin natin sa buhay na ito? Ibinigay na o ibibigay pa lang? Ibinigay na o ibibigay pa lang? Nasa atin na o makukuha pa lang natin? Ibig sabihin, everything we need for life and godliness has been given to us. How? Through the acknowledgement, epignosis of everything that God has done to us through the finished work of His Son. Can you say amen? Amen. Very important to understand, kasama lahat, kung anong kailangan mo. Tinatanong kita, ano ang kailangan mo? Lahat ng kailangan mo sa journey na ito ay ibinigay na sa iyo ng Panginoon. Grace is not a basic course. It is the only course. Grace is not shallow. This is deeper than the deepest revelation. Napakalalim pong kapahayagan ito. Kasi kahit ang mga matatalinong mga pastor at obispo, hindi nila matanggap ito, malibang ipahayag sa inyo ng Panginoon. Galatians chapter 1 verse 11 to 12. I want you to know, brothers, that the gospel, referring to the gospel of grace, I preach is not something that man made up. I did not receive it from any man, nor was I taught it. Rather, I receive it. Tell me how? By revelation from Jesus Christ. Apocalypsis. By revelation. Naintindihan lang natin ang napakagandang mensahe ng biyaya sapagkat inihayag ito ng Panginoon sa atin. And it is my prayer that even as you hear His word today, kayong nanonood sa broadcast na ito, that you will receive the revelation from the Lord Jesus, that you will understand that grace is not shallow. Grace is deep and even deeper than you realize. Grace is not something you need. Grace is the only thing you need. Grace is everything. If you miss grace, you miss it all. The big idea is, in Christ, grace is everything. Sa Tagalog, kay Kristo, ang biyaya ay lahat. Kay Kristo, ikaw ay nasa biyaya dahil si Kristo mismo ang biyaya. At pag nasa iyo ang biyaya, wala ka ng kakailangan
pa. Sapat at higit pa ang biyaya ng Diyos. Hallelujah! What is the big idea? In Christ, grace is everything. Are you in Christ? Yes. Grace is everything. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity as well as the privilege to receive Jesus today and be saved. Si Jesus ang biyaya ng Diyos. Tanggapin mo ang kanyang biyaya at lahat ng kabuuan ng biyaya ng Diyos ay mapapasa iyo. And if you want to receive Jesus today and be saved, sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap. Taas mo ang iyong dalawang kamay. Samahan po natin ang ating mga bisita, mga nanonood sa broadcast na ito. Sa lahat ng narito sa bulwagang ito, itaas natin ang ating dalawang kamay. At sumunod tayo sa panalangin ng pagtanggap. Sumunod kayo sa bawat salitang bibigkasin ko at ariin mo na ito isang personal mong panalangin. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak nang hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Dito man sa loob ng bulwagang ito at maging sa mga nanonood sa broadcast na ito. Ang dalangin po namin na sila'y lumago sa biyaya at magpatuloy sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, tayo magsabing, Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ano po ang big idea? Malakas, sabay-sabay. In Christ, grace is everything. Tayo po'y dumako sa banal na komunyon. Kunin niyo po ang inyong communion elements at sabay-sabay natin ipagdiwang ang tinapos na gawa ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya ng banal na komunyon. Let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpirapiraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpirapiraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos magapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Atin pong itaas ang atin pong dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay yun ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay yun ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking idinideklara. Ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan,
sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. All right. Malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? In Christ, grace is everything. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy. Kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay safe, stay blessed, stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito.